Hi, Enner here, and if you're still on board, a deck cadet or an engine cadet, then this video is for you. Meron kasi nag-reach out sa akin, sabi niya, Sir, magkano yung gastusin ng pagpa-BS tsaka pag-take ng board exam? Well, alam na natin na kapag rete pa tayo, so wala pa tayong salary, titawag na natin is allowance. And yes, yung allowance natin is ranging from 400 USD to 800 USD per month. Nakadepende yan sa company, type ng vessel, and kung saan yung nakabase yung company mo. If you watch this video, this will be helpful for you, future na pag-take mo and pagpa-BS mo. So please watch this video until the end. Okay, so first question is magkano nga ba ang mga gastos natin sa pagpa-BS tsaka pag-take ng board exam? First is sa pagpa-BS muna tayo. So, sa pagpa-BS, ranging around 50,000 yung kailangan mo. More or less yan. Bakit? Kasi guys, unang-unang babayaran mo is yung tuition fee nyo para sa pagpa-BS nyo. So basically yung 4th year nyo, kapag on board na kayo, so you are included na as 4th year. So, kailangan yung bayaran yung tuition fee nyo. Sa amin that time, it was 23,000 plus or 1 whole year pala. Now, aside from that, meron pa tayong tinatawag sa pag-process ng mga papers natin. For example, yung mga miscellaneous, yung mga photocopies, yung mga requirements para magpa-BS tayo. Example is yung flash drive kasi kailangan yan. Kailangan natin mag-print, photocopies, lahat yan, miscellaneous, transportation, and then hindi naman siguro 1 day processing lang yung pag-BS natin. So, it will take you around 1 month or 2 months, depende yan sa school nyo. So, kailangan mo, for example, 1 to 2 months, kailangan mo ng transportation, at saka kung wala kang bahay, or wala kayong bahay dun sa mismo sa school nyo, or malapit sa school nyo, so kailangan mong mag-abang or mag-rent ng small room. So, let's say nasa range na about 3,500 or 4,000 per month. Tapos yung kakainin mo pa niyan kasi syempre wala ka sa inyo. So, kailangan mo ito support yourself. So, kailangan mong kumain. And then, transportation fee, mga medical expenses kung magkasakit ka. So, and the like. So, if ever na may nakaligtaan ako, you can also include it in the comment section. Just comment lang kung may nakaligtaan ako dito sa pagpa-BS natin, processing and sa rates niya. Now, for the second naman is yung pag-take natin ng OIC. So sir, kailangan pa ba natin magbayad sa OIC? Yes, kailangan na kailangan kasi unang-una guys, nag-iba na si Marina. Dati kasi, pwede kang mag-take muna ng OIC and then later na yung pagkuha ng 3 trainings. So what are those 3 trainings? So number 1 training is your medical first aid or MEFA. Pangalawa is AFF or advanced firefighting. Next naman is CRP or survival craft and rescue boat other than fast rescue boat. So kailangan ba talaga yan? Yes, kailangan yan sa pagkuha ng licensure exam natin sa Marina or OIC EW and OIC NW. So dati kasi guys, nung hindi pa nag-iba si Marina, pwede kang mag-take muna ng OIC and then later ka na kumuha ng trainings. So, in which good siya kasi kapag hindi ka makapasa, so hindi ka muna kukuha ng trainings. And if makapasa ka, so hindi ma-release yung license mo and yung COC mo unless kukuha ka na tong trainings. So, makakalis talaga tayo. So, sir, magkano man gastos ito? So, gastos ito guys for engine, let's say mga nasa 30,000 to 40,000. Nakadepende din yan kung saan kayo nakabase. Kung nasa Cebu kayo, so medyo mahal talaga. Pero pag nasa Manila kayo, may mga training centers na mas less lang or 50% compared dito sa Cebu, which is grabe, sobrang mahal dito sa Cebu. So ano nga ba ang kailangan natin kunin pag mag-OIC tayo? So yung 3 trainings na sinasabi ko sa inyo, and then kapag yung BT nyo is expire na, so kailangan mo ulit mag-refresher, then kapag nag-take ka na ng OIC mo, kailangan mo magbayad ng 1,000 for the processing of your exam permit. And then kapag wala ka pang review center, so kailangan mo ulit magkuha ng review center, pero this review center is optional kasi meron naman tayong Marina CRP. Pero yung CRP is updated na siya, so hindi mo na makikita yung correct answer kapag nagsagot ka. So sir, paano natin malalaman kung pasado tayo hindi sa mock exams? So during sa mock exams or after sa mock exams, makikita mo lang lahat yung nakalagay is pass or fail. So, hindi mo nakita kung saan ka nagkamali, hindi mo nakita kung ano yung mali mong sagot. Makita lang nun is pass and fail, and then kung saan yun sang functions yun lang makita. Kaya I highly recommend na kumuha kayo ng review center kasi pwede nyo siya gawing backup. Kasi yung sa review center, yung Marina is same lang ng question. So, during sa mock exams, makikita mo yung correct answer sa review centers kasi same lang yan siya. So, sir, magkano naman sa review centers? So, sa review centers na latest na nalaman ko ngayon is 10,000 to 22,000 depende sa training centers. Kung gusto mong 100% guarantee na pumasa ka, so meron tayong 22,000 na training center, pero if less naman, 10,000 or up. Pero pag wala ka talagang pera, so I highly recommend kumuha ka ng review center na 100% papasa ka. So, yung review center na kinuha ko is si Pietro Maximoff
Then meron naman ngayon is Technique Reviewer. So pili ka lang sa dalawa kung anong kukunin mo dyan. Each of them cost like 1,000 per reviewers. During nung time ko, 1,000 na yung nakuha ko. So sir, kailangan ba talaga yun? May CRP naman? Yes, again, yung CRP, hindi mo na makita yung correct answer kapag tapos ka ng exam. So, I recommend kumuha ka ng review center. Kung hindi mo kaya ng review center na 10 to 22,000, yung sinasabi ko sa yung dalawang review, which is si Pietro Maximoff and si Technique, which is 1,000 lang. Tapos, sir, ano naman sunod? So, pagkatapos ng kumuha ng reviewer, syempre, mag-review ka, and then pag-take mo, syempre, pag wala ka sa city, transportation galing sa inyo pumunta sa city, so another expense na naman. And then, pag nandun nga sa city, syempre, kailangan mong kumain, kailangan mong treat yourself kasi pasado ka, di ba? Tapos pag pasado ka na, dun ka nakukuha ng practical assessment for OIC, either engine watch keeping or navigational watch. And take note guys, dito sa Cebu, yung standard dito is 8,500. Sa Manila, may nakita akong 5,000. So magdi-differ talaga yan. Pag sa Cebu ka, medyo mahal, pricey siya kasi wala masyado ditong review centers. Pero pag sa Manila, marami doon na training centers kaya makapag-less ka talaga doon. So, I recommend kapag sa Manila ka na, kumuha ka na doon, tsaka doon ka na mag-take na dito sa Cebu or sa other branch kasi medyo pricey nga dito. Pero if you want kasi yung ano lang, convenient is mas madali dito sa Cebu kasi malapit lang compare sa Manila, then go for Cebu. Kasi makaka-less ka naman, di ba, kapag transportation yung concern mo. Now, pagkatapos natin kumuha ng practical assessment, pasado na tayo. So, next step naman is kumuha tayo ng Marina Licensure Identification Card or yung Marina ID natin. Take note, yung Marina ID natin is optional lang. You can purchase it or hindi mo siya bilhin. Kasi yung Marina License ID natin is for bank transactions, financial transactions, mga ganyan lang. This is just a proof of identity. Valid ID, kumbaga. So, sir, di ba kailangan yan kapag on board na tayo? Hindi. Kasi, yung Marina ID natin is dito lang talaga sa Pilipinas magagamit as proof of identity. Yung kailangan natin is, yun yung next now, which is yung COC natin. So, sir, ano ba yung COC? COC is Certificate of Competency. Yung Certificate of Competency, dun makita yung SSC regulation, which is 3-2, 3-1, mga ganyan yan, 3-4, 3-5, 2-1, 2-2, 2-3, mga ganyan yan, mga dash na ganyan. So, yung COC, yun yung requirements para makapag-acto ka as engineers or ratings. Well, correct me if I'm wrong, COC is for engineers and officers lang pala. Pag ratings, RFP-W and RFP-NW, yun. Sorry. Now, to sum up everything, guys, you will prepare for deck cadets, you will prepare at least 100,000. For engine naman, at least 80,000. Mga nasa ganyan lang. Kasi sa deck, guys, another story naman sa deck. Kasi sa deck, may makukuha pa silang GOC, GMDSS, mga ganyan yan. And then, it's crucial. So, marami talaga silang kailangan kunin at mapaglalaan ng pera. So, another story naman yan. So, that's all for today. And I hope that I made everything clear. And if you have questions regarding this one and future questions, don't forget to ask me and I'll answer it as soon as possible. So, ingat. God bless.